Pastor, 1/4 lang. Okay na niya. Ha? Pwede doon, paano tap? Ari, huwag na. Sa mukha. Okay, no, samtang nagpaabot ta, may hapon sa tanan. Ay hinaot ko nga nabusog mo, no? Dili sa mo matulog ba, no, kay busog man. Pero salamat sa grasya sa Ginoo nga nag-uban ta karon para makatun sa pulong sa Ginoo. Surande. Ikon mo nga bro, yung... Yan. Okay, so may hapon og balik, no? So ang na-discuss ni Brother Dondon kanina mahitungod sa kaluwasan sa kalag sa tao. So importante mga kaigsuunan nga luwas tag tanan. Amen. Luwas ba ta karong hapon? So nahisgutan pod ni Brother Dondon nga ang pamaagi para maluwas ang usa ka tawo is pinaagi lang sa pagsalig or pagtuo sa sakto na nga gibuhat ni Kristo dito sa cross. Amen. No, so wala na kay kinahanglang buhaton, kundi tuuhan lang ang gibuhat ni Kristo dito sa cross of Calvary. Kay ang atong lesson karong kahaponon is kuan ni siya, connected ni siya sa pinaka-importanteng mga kaigsuunan sa atong posisyon diha kay Kristo. So sa mga kapatid natin na mga Tagalog, pasensya na at magbisaya muna ako. Amen. Pastor Ben, okay lang Pastor Ben? Okay lang, oh. Para dili na pan. Okay, sige. Magampo sa ta. Lord, salamat sa kahaponon. Salamat Ginoo sa opportunity and privilege, Lord, nga mong gihatag sa tagsa kanamo nga makat-on mi sa imong mga pulong. Dili tanan na ay chance nga makakaton sa pinaagi ini nga pagtudlo, pero sa tungod sa imong grasya, sa imong pagkamaayo, sa imong kinabuhi, imo kaming gidala dire para makatunan ug makatun papadayon sa imong mga pulong. Walay masin kinsa nga mataas, walay kinsa nga mahatagan og glory, kundi si Jesus Christ lang ang tanan akong gihatag o gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So in 2 Timothy chapter number 2 verse number 15, ningon ang Bible that study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ang Bible mga kaigsuunan is walay mali. Agree ba tanan? So when it comes to the rightly dividing the word of truth, we don't rightly divide the Bible from right and wrong because there is no errors in the Bible. But we rightly divide the word of God in its proper placement. Okay? Pareha sa gibuhat nila ganina, kato sa law versus grace, o kaluwasan sa Old Testament o sa New Testament. Bali, gihanay lang og pagtarong mga kaigsuunan sa pulong sa Ginoo, asa jud ang tama nga lugar sa mga verses nga nakasulat sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa tama nga paghanay sa mga bersikulo sa pulong sa Ginoo, dali ra nato masabtan ang mga pulong sa Ginoo. That's why importante kaayo nga i-apply nato ang rightly dividing the word of truth kay mao ni ang sistema nga gihatag sa Ginoo para sa panahon nato pinaagi kay Apostle Paul para dili ta maglibog every time magbasa ta sa Biblia. No? So karon gahapon natong pagahisgutan ang body of Christ and local church. Unsa may kalahian ani? No, so importante nga luwas ka kay kini connection ni tanan sa atong kaluwasan. Okay, so the body of Christ is a spiritual and the local church is the manifestation of His body. The unity in the body must be manifested by the members of the local church
who claim to be saved. The believers through the local church show the world the supposed unity within the body of Christ. So explain na to. There are two churches you should be a member of in this present age. There is one spiritual church that we became a member upon salvation. Ikaduha, there are local and visible churches through which believers serve the Lord. So in short, mga kaigsuonan, the moment nga naluwas ka, the moment nga gituuhan nato ang ebanghelyo ni Kristo, ang Holy Spirit sa Ginoo iya kang gibutang sa lawas ni Kristo. Upon salvation. So sa dihang gibutang ka mga kaigsuonan sa Espiritu sa lawas ni Kristo, mao na ang pinakauna nga church nga dapat member tang tanan ug luwas ka. Okay? So once nga nahimo kang member karon sa body of Christ, kinahanglan ang imong pagka-membro sa lawas ni Kristo mapakita pod pinaagi sa atong pagka-membro diha sa usa ka local church. Karon kay daghan og mga Kristohanon karon nga dili na sila motuo og membership sa local church. Napoy mga Kristohanon karon nga di pod sila motuo nga naay body of Christ, gusto nila local church lang. So karon gahapon nun tan-awon nato nga unsa man jud ka importante ang body of Christ ug local church sa usa ka luwas nga tao. Ha? So the body of Christ o kinsa man jud ang mga members aning body of Christ. Unya tan-awon nato ang kalahian sa body of Christ o sa local church. Pero karon tan-awon sa nato og kinsa man ang member aning body of Christ o giunsan nila pagka-membro aning body of Christ. Ug unya tan-awon po nato og unsa man ning local church o giunsa pagka-member sa usa ka Kristohanon sa usa ka local church. Okay, the body of Christ, who are its members? Number 1, they had been baptized by the Holy Spirit into Christ. Abrihan na gud nato ang atong mga Bible sa 1 Corinthians chapter number 12 verse number 13. 1 Corinthians chapter number 12 verse number 13. Niingon ang Bible dire mga kaigsuonan, for by one Spirit are we all baptized into one body. Whether they be Jews or Gentiles, whether they be bond or free, and had been made all drink into one Spirit. So, ang una natong tanawon, ang word nga, by one Spirit are we all baptized into one body. So, importante po nga atong tanawon diha nga dili tanang baptism sa Bible tubig. Okay? Nganuman, kay daghang mga pastor karon nga once nga makakita sila word nga baptize, i-associate dayon nila sa tubig. Pero kining 1 Corinthians 12:13, dili ni water baptism kundi mo niyang tawag nga spirit baptism. The moment nga usa ka makakasala nga tao ni salig diha sa gibuhat ni Kristo, mao niyang gibuhat sa Spirit, iya kang gibautismo diha sa lawas ni Kristo. Ingon ang Bible, whether be Jews or Gentiles, whether be bond or free. So, ang kining body of Christ, mga kaigsuonan, ang members ani, mao ning gibaptize sa Holy Spirit into the Christ, into the body of Christ. Galatians chapter 3, verse number 27. Galatians chapter 3, verse number 27. No, hinahinay lang ta. Gusto ko nga masabtan nato. No, Galatians chapter 3, verse number 27. Ingon ang Bible, mga kaigsuonan, sa Galatians chapter 3, verse number 27, for as many of you as had been baptized, okay? Walay tubig. No, baptized into Christ had put on Christ. So, ang kining mga kaigsuonan nga mga verses nga gibasa nato, nagahisgot ni about sa gitawag nga the baptism of the Spirit into the body of Christ. So, this is a spiritual process, mga kaigsuonan, nga walay mas kinsa nga tao ang maka-explain ni ini. Amen. Wala ni nahitabo during sa Old Testament, nahitabo lang ni sa panahon nato karon.
Mao ni nga ang kaluwasan sa panahon nato karon ang usa sa nagapamatuod nga ang atong kaluwasan dili mawala kay tungod gibutang ta sa lawas ni Kristo. Maskin pag ikaw gusto ka mo gawas, muingon ka nga dili na ko gusto magpa-member sa lawas ni Kristo. Pero in the sight of God, you are now and then and sa future hangtod sa pagbalik sa Ginoo, member ka gihapon sa lawas ni Kristo. Number 2. Oy, next, di pala. Number 2, the members of this church have had a literal piece of surgery performed on them by the Holy Spirit of God. So, na-discuss ni kanina ni Pastor Ben, ato lang atuan sa Colossians chapter number 2. Ang tawag ani ang gitawag nga spiritual circumcision, o sa Bisaya, pagituli. Spiritually. Ayan, spiritual circumcision. Colossians chapter number 2, verse 11 to 12. In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, and putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Verse number 12. Buried with Him in, again, baptism. Walay tubig. Buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. So nakita na to mga kaigsuonan nga sa una nga rason nga ang tanang miyembro sa body of Christ gibaptize diha sa lawas ni Kristo. Ikaduha, nakita po nato nga ang mga membro aning gitawag nga body of Christ na ay ginatawag nga spiritual circumcision. Nga again nga mas walay labot ang kining buhat sa tao. Kay kining ginatawag nga spiritual circumcision, niingon ang verse nga gibasa nato, it is the operation of God. So nahitabo ni sa dihang naluwasta. So explain nato, ang spiritual circumcision, ang tao mga kaigsuonan nga dili paluwas, ang atong body, soul and spirit sa dili pa kaluwas, kani siya kining nagdikit. Okay? Nagdikit. Karon sa nakadungog ka sa ebanghelyo ni Kristo, nakadungog ka sa explanation sa klaro nga pagwali diha sa pulong sa Ginoo may tungod sa ebanghelyo ni Kristo, nisalig ang usa ka makakasala. So sa dihang nisalig siya sa gibuhat ni Kristo, ang Holy Spirit of God karon nagperform og tawag nga spiritual circumcision nga dili nato makita nganuman kay trabaho sa Ginoo. Okay? Pero naay nahitabo sa atoa nga pagkaluwas nato ang atong kalag giseparate karon sa espiritu, okay, diha sa atong unod. Okay? Lawas. Nganuman kay sa dihang dili pataluwas mga kaigsuonan ug unsa nga sala ang atong mabuhat maapektuhan ang atong kalag. Pero karon nga luwas na ta, maskin pag unsay buhaton nga sala sa atong lawas, ang atong kalag eternally secure. Amen. Nganuman, kay mao nang gitawag sa Bible nga spiritual circumcision. So sa Bisaya pa naay pagtuli. Okay? Number 3. The members of this church had been sealed by the Spirit of God unto the day of redemption. Ephesians chapter number 1, verse number 13. Ephesians 1:13, mga kaigsuonan, naabrihan na po ni ganina ni Evangelist Dondon, pero ako lang i-explain. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of, nga explain ako ang kining sealing of the Holy Spirit. So kining tubig, wala pa nila ko niabrihan, nakasilyo pa. Okay? Bot pa sa bot, ang kining tubig gikan pa sa nature spring. Ang sealing mga kaigsuonan, nagahisgot siya mahitungod sa ownership sa usa ka product.
Okay? Sa ato ang mga kaigsuonan, nga luwas na ta, the moment nga na-save ta, gisilyuhan ta sa Holy Spirit. Bot pasabot, the moment nga Holy Spirit nag-indwell sa atua, nagapamatuod na nga dili na kita ang tag-iyaan ng kinabuhi nato. Ang Ginoo na. Mauna nga, og tinuod jud ta nga luwas mga kaigsuonan, ang Holy Spirit nagpuyo na sa atong kinabuhi. Mauna nga mag-amping jud ta og giunsa nato ang kining kinabuhi, ang kining lawas nga gihatag sa Ginoo sa tua. Kaysa gusto ta og sa dili ang Holy Spirit nagpuyo aning atong lawas. Mauna nga wala na tay gahom ug unsa man ang gusto natong buhaton para sa atong kaugalingon, wala na tay gahom nga pwede natong buhaton. Kaya nga naman, kay kining lawas nato, ang Holy Spirit ni puyo dere, ang tag-iyaan ni ang Ginoo na. Mauna nga, mag-amping ta mga kaigsuonan. Kay ang Holy Spirit nag-indwell sa atua. So, ang siling sa Holy Spirit, nagapamatuod lang nga, tag-iya na ta sa Ginoo. No? Mauna nga, wala na tay karapatan sa, ug unsa may gusto natong buhaton, aning lawas nato, wala na tay kuan jud. Kaya ang Holy Spirit, mag-grave man siya. Mabex ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, mga kaigsuonan, usapod siya katao. The Holy Spirit of God is a person. Same to the Lord Jesus Christ and same to God the Father. So muna nga sa time na to karon, ang Holy Spirit, ang person sa Trinity, ang nagalihok. So, number 4. The members of this church, okay, had been bought, purchased, with the blood of Christ at Calvary. So, nagyan po ni Evangelist Dondon kanina, Acts chapter number 20, verse number 28. Acts chapter number 20, verse number 28. Unsa ingon sa Bible, mga kaigsuonan, akong basahon. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. So, ang kining ginatawag na body of Christ, ang gibayad sa Ginoo ani para kita tanan maluwas is ang iyang dugo. Okay? So, yung anak ka, kuan mga kaigsunan, yung anak ka manggagahom ang dugo ni Kristo. Tungod sa dugo ni Kristo, ang tanang mga tao nga na-save is iyang gibayaran pinaagi sa iyang dugo. No? So mo na mga kaigsunan, it's so important nga atong mahibal-an ning mga kamatuoran nga ingani jud ka importante or ka presyo sa atubangan sa Ginoo ang kinigitawag nga lawas ni Kristo. Imagine mo, Jew man ka sa panahon karon, Gentiles, maski unsa pa nga race, American, African, or unsa man, once nga saved ka, member ka sa lawas ni Kristo. Okay? Member ka sa lawas ni Kristo. Akong basahon sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter number 6, verse 19 to 20. Ingon ang Bible dire, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. So, klaro kayo mga kaigsunan sa mga verses nga atong gibasa, nga we are bought with a price. Amen? Gipalit ta, pinaagi sa dugo ni Kristo. Kanus aman na nadanak ang dugo ni Kristo, kanus aman ni gipakita sa Ginoo ang iyang gugma kanato dito sa cross. 2,000 years ago mga kaigsunan, gibayaran na tanan ni Kristo ang mga kinahanglan bayaran para sa atong mga sala. Mao na nga ingana kanindot ang word nga grasya.
Mga kaigsuunan, ang grasya, mga kaigsuunan, ang usa sa pinakanindot nga regalo nga gihatag sa Ginoo sa tanang katawhan nga buhi sa panahon nato karon. Amen. Imagine mo, wala na kay buhaton para sa imong kaluwasan. Kay gibuhat na tanan ni Kristo. Pero daghan og mga tao nga dili sila satisfy sa gibuhat ni Kristo, mao na nga gusto sila nga believe lang. Kinahanglan nato buhat dungagan og kuan. Buhat. So, mao na mga kaigsuonan nga wala jud sila nakasabot sa grasya sa Ginoo. Pero kita nga tinuod nga anak sa Ginoo, dapat at malipay ta atong i-appreciate mga kaigsuonan ang grasya sa Ginoo. Amen? Number 5. The members of this church are even presently seated in heavenly places in Christ while their body walks this earth. Ephesians chapter 2 verse number 6. Ephesians chapter number 2 verse number 6. Unsa ingon sa Bible mga kaigsuonan sa Ephesians chapter number 2 verse number 6 that and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ. So imagine ninyo mga kaigsuonan nga samtang kita physically naapat diri sa kalibutan, at the same time spiritually naa na ta sa langit. Lisod i-explain, di ba? Pero ingon ang Bible mga kaigsuonan nga we are already seated in the heavenly places in Christ. So, ang tanang luwas na mga anak sa Ginoo nga naa na sa lawas ni Kristo, karon nga naglingkod ta diri at the same time we are present in the heavenly places in Christ. Nganuman kay ang body of Christ is an heavenly people. Heavenly people. Nganuman kay moabot ang panahon mga kaigsuonan sa ginatawag nga rapture, ang tanang member sa lawas ni Kristo iya man tang dadon sa langit. Kaya ang body of Christ mga kaigsuonan, we are not an earthly people na pareho sa mga nation of Israel. Ang promise sa Ginoo sa nation of Israel is ang earthly treasure, earthly earth, or earthly inheritance. Pero kita mga kaigsuonan nga anak sa Ginoo nga membro sa lawas ni Kristo, ang promise sa Ginoo sa tua is heavenly places. So mao na nga karon pa lang mag-practice na ta sa mga makalangit na butang. Nganuman kay kining kalibutan dili nato ni balay o dili nato ni puloy-anan. Mo na nga dili kita magpaapekto sa mga panghitabo sa atong palibot, mga panghitabo diha sa gawas, no? Murag bitaw og ang atong paglaom is naharaan ning kalibutan. No, dapat ikuha na to, i-record na to ang atong hunahuna nga ang atong paglaom naa diha kay Kristo. Ang atong paglaom naa sa langit. Nganuman kay kita na mga anak sa Ginoo na miyembro sa lawas ni Kristo, makalangit ta ng mga tao. Amen? Number 6. Okay, number 6. Kining mga member sa lawas ni Kristo or kining mga member sa body of Christ, this had been justified, accounted righteous, and forgiven simultaneously in Christ. That is, when they believed the gospel, God imputed the very righteousness of Jesus Christ to him that he could enter into the presence of God. Kabalo mo mga kaigsuonan nga kita tanan ng mga member sa body of Christ o sa lawas ni Kristo, the moment nga na-save ta, the righteousness of Jesus Christ had been imputed to us. And because of that, we are justified. So, atubangan sa Ginoo, we are perfect because of the righteousness of Christ. So, yung na mga kaigsuonan ka-bless ang tagsa-tagsa ka nato. Mao na nga ang body of Christ mga kaigsuonan, atubangan sa Ginoo, we are the same or we are equal footing because of this kind of blessing nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, kining justification, kining righteousness mga kaigsuonan nga gihatag sa tuwa the moment we believe the gospel of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ.
So nakita nato nga mauni ang kining mga butang nga gihatag sa tagsa-tagsa ka mga member sa body of Christ. So how does one become a member of this church or this body of Christ? Since the entrance into this church is an operation of the Holy Spirit of God, walay apil ang kining buhat sa tao ani nga panghitabo, no? It's all the Holy Spirit of God. It's all about God and it's all God. Walay walay apil ang atong kaugalingon and not work of the flesh, then one becomes a member by a salvation which is by grace through faith and not of works, lest any member of it should boast. An individual must be created in Christ. So, in short, ang usa ka tao para may member aning body of Christ, kinahanglan jud maluwas ka. Amen. Kinahanglan saved ka. Kinahanglan na kay gitawag nga regeneration. Okay? Kay dili man ka makasulod aning gitawag ni Kristo ug dili ka muagi sa pinaka entrance or pinaka-importante nga mahitabo sa usa ka tao kun dili mao ang kaluwasan sa iyang kalag. And nagahinaot ko nga kita tanan luwas dere. No? Kita tanan luwas dere. So, mao na nakita nato, mao ni ang body of Christ, no? Giunsa pagka-member ug unsa ang mga panghitabo sa usa ka tawo diha sa lawas ni Kristo. So karon tan-awon nato karon ang kining gitawag nga local church. So by that, ug nag-notes mo, makita dayon ninyo ang kalahian or ang comparison. Okay? The local church. So naay mga verses mga kaigsuonan sa Bible nga nagahisgot about sa local church. Unsa gani ang local church mga kaigsuonan? Sa atong nakita ganina is a local church mga kaigsuonan in a place or gibutang sa Ginoo sa usa ka lugar or isa ka municipality, no? So Paul wrote to the local churches. Naay mga churches nga gipakita sa Bible, halimbawa ni Romans chapter number 16 verse number 1. Romans chapter number 16 verse number 1. Unsa ingon sa Bible sa Romans chapter number 16 verse number 1. I command unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea. So nakita dayon ninyo mga kaigsuonan nga naay gisulatan si Paul nga usa ka church sa lugar sa Cenchrea. So isa pa, Romans chapter 16 verse number 5. Romans chapter number 16 verse number 5. Unsa ingon sa Bible? Likewise greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epenetus, who is the first fruit of Achaia unto Christ. So ug ato bitang ibutang sa panahon nato karon, ang kining mga gitawag nga local churches is mao ni mga churches sa lain-laing lugar diri sa Pilipinas. Halimbawa, kita diri no, daghan og mga pastor diri nga gikan sa lain-laing lugar, na gikan sa Candaba, na gikan sa Zambales, na gikan sa Antipolo, no, na gikan sa laing lugar sa Bukidnon. So tagsa-tagsa nato na mga pastor natay church nga ginapastoran. Okay? So mo nay ginatawag nga local church. A physical building, okay, nga gibutang sa Ginoo in a specific place. So makita nato mga kaigsuonan nga si Paul is naasay mga churches nga gipang sulatan. Halimbawa sa 1 Corinthians chapter number 1 verse number 2, isulat na lang ninyo na ay ginatawag nga a church at Corinth. Okay? In Colossians chapter number 14 verse number Colossians 4 verse number 15, in the house of Nymphas. In Colossians chapter number 4 verse number 16, na ay local church sa Laodiceans. In 1 Thessalonians chapter number 1 verse number 1, na ay simbahan sa Thessalonians. Sa Philippians chapter number 2, in the house of Philemon.
In Romans chapter number 16, verse number 4, napoy gisulat si Paul para sa mga Gentiles. Sa 1 Corinthians 16, verse number 1, sa churches of Galatia. Sa 1 Corinthians 16, verse number 19, sa churches of Asia. Sa 2 Corinthians chapter number 8, verse number 1, the churches of Macedonia. And Galatians chapter number 1, verse number 22, Judea. And Acts chapter number 15, verse number 41, Syria in Cilicia. So makita na ito, mga kaigsuunan, nga ang local church is more nagaisgot yun sa tanan sa specific nga lugar. Okay? So, kinsa may mga member aning mga ginatawag nga local church? Who are its members? Members of the local churches then are those who covenant together at same defined place. For example, perfecting the saints to mature Christians, no? Participate in the work of the ministry. The use of God in edifying, building up both spiritually and numerically the body of Christ, to keep the ordinances that Paul delivered to the local churches. So, mga kaigsuunan, ug kita bitaw tanan nga mga luwas ug member ta sa usa ka local church, dapat mao ni ang atong mga ginabuhat, mao ni ang atong responsibilidad. No, nga kita mahimutang active, mahimutang blessing sa atong local church, no? Suportahan nato ang atong pastor ug suportahan nato ang buluhaton sa Ginoo. The answer to this varies according to the local church wants to join. So, again, akong isulti mga kaigsuunan nga dili tanang local churches sa panahon nato karon pareho og mga kining pamaagi or kining ginatawag nga administration. Okay? So, unsa man joy ug mangutana bitaw ta unsa man joy tama nga pamaagi para ma-member sa usa ka local church. No? So, again, depende na sa usa ka local church ug unsa jud ang ilang administration. Ang uban, baptism o mapawater baptism ka, okay, sige, magpabaptize ka o gusto ka mahimong member sa body of Christ. No? Naiuban nga, ug mo-agree ka sa kining statement of faith or kining ilang mga pagtuo, mo niyang pamaagi namo para mahimong member ka sa body of Christ. So, dili pare-pareho mga kaigsuonan. Now, there are answer to this varies according to the local church wants to join. There is no exact method given in the New Testament for receiving members into a local church. Water baptism does not itself actuate your membership here. So, walay klaro nga gimando mismo galing sa pulong sa Ginoo kung sa jud ang pamaagi para ma-member ka sa body of Christ. So there are people who had been scripturally immersed in the past by Bible-believing men of God who wish to join the church. They hook up first by fellowshipping with his body of members and secondly making it known to the church that they believe this is where God had led them to serve Him. So muna akong isulti ganina nga lain-lain o pamalaod ang mga local churches. Saved, baptized, believing people are accepted into fellowship here simply by fellowshipping and allowing the body of brethren to judge the consistency of their Christian testimony. So, importante po mga kaigsuunan ang isa ka testimonyo sa isa ka Kristohanon o gusto ka magpa-member sa usa ka local church. No, dili kuan kining dili lang bitaw namanggoy mga uban ng mga pastor nga tungod lagi sa kining motive nila nga padaghanay, no? Paghanay bahalag unsay sala nga gibuhat anang usa ka tao. Sige, diri ka sa amua, dawaton ka namo. No, so importante gihapon ang isa kining gitawag nato nga Christian testimony. So by rightly dividing makes a clear distinction between the body of Christ, a spiritual organism all saved in this dispensation, and local church, a visible assembly of believers in a given place. So karon tan-awon nato, diretso ta
no? Kay mag-alas 5 na, and busog pa man mo, di ba? Bago mo nag-snacks, no? Pastor Andy, busog pa ka? Pastor? Oh, busog pa. Yeah. Okay. Sige, tanawon na to karon unsa may kalahian sa body of Christ o sa local church. So the body of Christ is a spiritual organism made up regenerated members. So, ang body of Christ mga kaigsuonan is ang tanang member ani niya luwas. Okay? Luwas. Kuana kining maski unsa pa ka nga nationality or maski asa ka lugar og nagtuo jud ka sa sakto nga gibuhat ni Kristo, save ka. Karon sa local church mao ni ang problema. The local church is a visible organization composed of saved and unsaved membership. Agree ba ta na tanan? Nga dili tanang naglingkod sa lingkuranan sa usa ka local church luwas. Basin gani dire nga kauban nato, basin napay di luwas dire. Luwas na bago ka mugawas diya sa pultahan sa simbahan ni Pastor Raul. Amen. No? Kay wata kay balo mga kaigsuonan sa kinabuhi nato diri sa kalibutan. Death is sure, no? Sin is cursed but Christ is the cure. So, ang body of Christ, member, ang tanang member niya luwas, pero sa local church naay mga tinuod nga luwas, ug naapoy dili luwas, or sa Bisaya pa nagluwas-luwasan lang, no? Nagsinsundog-sundog lang ba? So, nakita nato ang kalahian diha, no? The body of Christ never found plural in the Word of God. Pero ang local church found plural in the Word of God. Sa gibasa nato kanina mga kaigsuonan nga adto ra gud ta sa Galatians chapter number 1 verse number 2. Galatians 1:2. Sa ingon sa Bible. Galatians chapter number 1 verse number 2 ningon si Paul, akong sugdan sa verse number 1, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Verse number 2. And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Pero ato nang tanawon sa Ephesians chapter number 4 verse number 4, kining sa gitawag nga body of Christ. Ephesians chapter number 4 verse number 4, sa yung sa Bible, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Ephesians chapter number 5 verse number 30, sa yung sa Bible, for we are his member of his body, of his flesh, and of his bone. So makita nato mga kaigsuonan nga ang body of Christ never found plural in the Word of God, pero ang local church found in plural churches, no, sa mga verses nga gibasa nato ganina. So, the body of Christ and in glory. Sa akong gisulti ganina nga ang body of Christ, ang atong katapusan is ang rapture. Okay, sa langit, no? Pero the local church and in desolation. Ano man, kay masking sa tribulation, napay mga local churches dito. No, napay mga local churches sa tribulation. So the body of Christ headed to the rapture, the local church headed to apostasy. So ang body of Christ padulong ta sa langit sa rapture, pero ang local church ang kapadulngan apostasy. So maskin pagani sa panahon nato karon daghan mga simbahan nga nag-apostatize na. Naabot pasabot, they departed from the truth. Wala na sila na nagpadayon sa kamatuoran. No, ang gusto na lang nila more on entertainment, more on social sa mga butang aning kalibutan. Pero pasalamat ta nga gibutang ta sa lawas ni Kristo. Kaya maskin pag unsay kapadulngan sa mga simbahan diri sa kalibutan, kita na mga member sa lawas ni Kristo, langit ang atong kapadulngan. Okay? The body of Christ headed to the rapture, the local church headed to apostasy. Mabitaw nga daghan og mga churches karon nga kaniadto
ang ilang gamit ug mukanta sila mga himnal, no? Mo na nga nindot kayo paminawon og ang mga simbahan ang gamit himnal. Pero karon daghang mga simbahan nga wala na sila nagagamit og himnal. No? Projector, no? Ikuan na lang. Tapos gikulangan pa nagbutang pag drums. So mao na nga og mag-worship ka dili na ka karon makameditate sa message, sa song, sa hymns. Ngano man kay ma-distract na ka sa drums, di ba? So mo nang mga sign nga apostasy, they departed from the truth. So I pray nga kita mga churches of like faith magpadayon gihapon ta sa kamatuoran. No, dili nato ibilin or dili nato pasagdan ang mga butang nga atong nasugdan. The body of Christ, members cannot live. So mo na akong gisulti ganina nga kita na mga members sa body of Christ, maskin pag gusto ka mo biya, dili ka kabiya. Kaya atong gibasa kanina sa Ephesians chapter number 5, we are members of His flesh and of His bones. So mo na nga, dili ta makabiya diya sa Ginoo. Pero sa local church, members anytime can live. Samot na bitaw kining muwali si pastor o niya matamaan bitaw yung emotion. Nya moingon ka nga unsa man si pastor, ako man ang gipaigan ni pastor sa iyang wali. No? Di ang dili na ko makalimtan kay Pastor Ben is mo na result kinsa good ka, no? Kinsa good ka nga taga Domingo ikaw ang andaman perminti og mensahe para ig-on lang ka. Di ba? But pasabot, it's the working of the Holy Spirit. So, og dili pa jud ka nag-grow spiritually, dili na kumuhawa na kuha na diya nga church. So, you can live anytime. No? You can live anytime. So, mo nang sa local church. Sabot na ka ng, okay, church, magbuto ta. Kung sa'y gusto ninyo na color sa kurtina, diri sa likod. Ha? Uso na sa simbahan eh. Buto-buto. Dili bitaw nimo dili nimo makuha ang imong gusto nga color. Di na ako mukuhan, di na ako musimba. So, ang akong punto lang, isa local church, you can live anytime. Pero sa body of Christ, sa gusto man ko sa dili na ka makahawa. O tinuod ka nga luwas. The body of Christ has no earthly ordinances. Nganuman, kay we are an heavenly people. The local church many ordinances. No, sa daghan og mga pamalaod sa usa ka local church. The body of Christ is only one head. Si Kristo. No, si Jesus Christ ang atong head. Dili pastor. Okay, dili pastor ang head sa lawas sa body of Christ, kundi si Kristo. Nganuman kay ang pastor napud siya pamilya nga iyang pangunahan, so siya ang head sa iyang pamilya. No? The local church many leaders. So sa local church napoy mga pastor nga gibutang ang Ginoo para mag-oversee sa mga kalag sa mga anak sa Ginoo. The body of Christ, a symbol in Christ. So that's why we are the body of Christ. Kaya ang atong gathering diha kay Kristo. The local church assemble in different localities. Naay Cagayan, naay Bohol, naay Davao, naay Coronadal, naay Jensan, no, mananaw akong gisulti kanina. So the body of Christ is spiritual baptism. Ganina sa 1 Corinthians chapter number 12 verse number 13 nga ang baptism sa body of Christ is more on spiritual. Sa local church is water baptism. So, again, depende yan sa kining administration sa usa ka local church sa ilang pamaagi. The body of Christ is a living organism. The local church, an organization. So, I hope mga kaigsunan nga sa pinaagi ani nga comparison, makita na nato ang kalahian. Okay, nakita na nato ang kalahian and masking kuan lang gud gamay lang pero dako na tabang Pastor Raul nga
maabrihan ang kining pagsabot nato sa pulong sa Ginoo. The body of Christ, glorious and without spot. The local church with spot and blameless. So tinuod na daghan tag mga makita nga mga kuan sa usa ka local church, pero sa body of Christ, it is a glorious church without spot. The body of Christ joined upon salvation. The local church agree to join. So sa lawas ni Kristo, the moment nga na-save ka, automatic yan, member ka. Pero sa local church, mo agree ba ka o sa dili bago ka mo may member. Okay? So naisgutan na kanina, no? The body of Christ is 100 saved and the local church members saved or unsaved. So I believe human ako, no? Pero diri na ta sa atong pinaka-conclusion. So mo lang na ang mga kaigsunan ang kining pang-conclusion nato karong kahapon. There are two churches that you should be a member of this present age. There is one spiritual church that we became a member upon salvation. The moment a sinner trusts the gospel, 1 Corinthians 15, 1-4, Ephesians 1:13, the Holy Spirit baptized him into the body of Christ. Jesus Christ is the head of the church, and all saved people in this present age are members of it. The local church, however, and visible churches through which believers serve the Lord. The Apostle Paul started local churches and wrote letters to them. It is the will of God for the believers to assemble in local churches for the ministry of the word and to labor together to the gospel to the lost. The local church is to be organized to the order set forth in Pauline doctrine. So nakita nato mga kaigsuunan nga sa panahon nato karon dapat kita nga mga anak sa Ginoo dili lang kay member ta sa ginatawag nga body of Christ, at the same time member pud ta sa usa ka local church. Ang atong pagka-member mga kaigsuunan sa usa ka local church is dili nang kuan, dili lang bitaw nga mulingkod ka diha. Maminaw nya niguman sa service mo uli. Natay responsibilidad. Nanay kuan kauban nga responsibilidad. Noon sa atong responsibilidad mga kaigsuunan, the ministry of the word and to labor together to the gospel to the lost, and to the local church is to be organized and to order set forth in the Pauline doctrine. So, ang body of Christ, mga kaigsuunan, ang tanang mga members sa body of Christ is ang local churches mismo ang mao ang manifestation sa body of Christ. Muna nga, importante nga ipakita nato ang atong unity ug unsa man ang atong position diha sa lawas ni Kristo. No? So, ingana ka importante, ingana kuan ka mga kaigsuunan nga masabtan nato dapat nga ang body of Christ o ang local church dili sila pareho. Kung dili na sila lain-lain na design nga gihatag sa Ginoo sa tua, ang isa more on spiritual, ang isa more on physical. So, mao na nga og tinuod ka nga luwas, dapat member ka ng duha ka simbahan. Body of Christ and local church. Kay pinaagi sa local church ma-exercise nato ang atong ministry, ang gift nga gihatag sa Ginoo sa tua. No? Kay og dili nato na mabuhat og wala tay local church nga apilan, di man ta mag-grow spiritually. Kay wala pastor nga mo mag-help nimo spiritually, wala pastor nga mag-oversee nimo. Wala kay madunggan nga pulong sa Ginoo. Dili man lang sakto nga ikaw lang magbasa kay mong kan, dili na ko kinahanglan local church. Magbasa lang ko sa pulong sa Ginoo, dili. Kinahanglan nato ang
preaching sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nato ang pagdinasigay sa mga anak sa Ginoo. Amen. So makita lang nato na sa usa ka local church. Kinahanglan nato ang fellowship sa tagsa-tagsa kanato. Amen. So mauna to, no? So, ang akong pag-ampo, mga kaigsuunan, mas sa simple nga presentation, nakita dayon nato ang kalahian sa body of Christ o sa local church. Amen? Magampo ta, Ginoo. Salamat sa imong gihatag nga oras. Salamat, Lord, sa imong mga pulong nga nagtabang namo karong kahaponon. Ang akong pag-ampo, Ginoo, nga nasabtan sa tagsa-tagsa kanamo, na enlighten, pinaagi sa Holy Spirit nga mao ang magtutudlo sa tagsa-tagsa kanamo. I-bless, Lord, ang mga nabilin pa na oras sa service unyang gabi, tabangin si Pastor Raul as si moderate o uban ni pami padayon sa mga services nga mahitabo unya ug ugma. Ang tanan nga giampo gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.